Isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga manggagawa ang 13th month pay tuwing sasapit ang Pasko. Bagamat batid ng mga empleyado ang naturang taunang bonus, iilan lamang ang nakakaalam kung papaano o saan nga ba nagsimula ang konsepto nito. Batay sa ilang source, una umanong ipinatupad ang 13th month pay sa Europe bilang monetary benefit ng mga kumpanya sa kanilang mga manggagawa, kung saan hanggang sa nagtagal ay na-adapt na rin ito ng ilan pang mga bansa sa iba't ibang dako ng mundo. Dito sa Pilipinas, taong 1975 nang ipatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang tinatawag na Presidential Decree No. 851. Ito ang nagsasaad ng mandatory na pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado sa bansa na hanggang sa kasalukuyan ay sinusunod at ginagawang basehan pa rin ng mga kumpanya. Sa nasabing batas, hindi saklaw ang government employees, managerial level employees at mga empleyado ng mga negosyong exempted sa pagbibigay nito tulad na lamang ng mga micro-enterprise na may hindi hihigit sa 10 manggagawa. Nakadepende ito sa labor code at DOLE. Samantala sa kabuuan, saklaw nito ang lahat ng rank and file employees sa pribadong sektor, kung saan maaari silang makatanggap ng 13th month pay basta't sila umano ay nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 1 buwan sa loob ng 1 taon. Habang parehong monetary benefit ang 13th month pay at Christmas bonus, may pagkakaiba pa rin ang dalawa. Ang 13th month pay ay benepisyo para sa mga manggagawa na kinakailangang ibigay ng mga employer bilang pagtugon sa isang batas. Samantala ang Christmas bonus naman ay nasa diskresyon na ng kumpanya at hindi mandato ng kahit anong batas. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.